Sa nakaraang video, nagduel na nga ang magkakapatid mula sa Pernil at Lutzen family. Nakakagulat na natalo ni Aray ang kalaban nito sa tulong ng bida. Pero tila super easy lang kay Asha si Gadel. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Special thanks din sa ating mga star senders na sina Jonas Del Rosario Hoy Ohoy, Marjorie Ann Verde, Bobby Pet Alar at Darwin Atienza. Thank you very much. Balik sa istorya, napabuntong hininga si Asha dahil sa outcome ng duel. Siguradong ayaw niya rin namang matalo silang magkapatid doon. Sa labas, kinumpranta nito ang kanyang boss na si Prince Errol. Sa susunod daw sana ay i-inform ito in advance bago gumawa ng mga ganong aksyon. Sagot naman nitong, dahil sa ginawa niya, nakuha nito ang respeto ng kanyang nakababatang kapatid, diba? Sinambit pa nga nitong, sisiguraduhin niya raw na magiging incredible person siya gaya ng kanyang ate. Dagdag nito, salamat daw sa nangyari ngayon, hindi na mabubuli ang kapatid ni Asha na si Aray. Sisiguraduhin niya raw na mananahimik lang at walang sasabihan ang Lutzen family tungkol doon. Hindi lang daw nito nakita ang kanyang kapatid pero natulungan niya rin itong masolusyonan ang kanyang problema. Hindi ba raw ito masaya dahil doon? Isa pa, ginawa niya lang daw ito dahil may care siya sa kanya. Na-speechless naman ang kanyang knight dahil dito. Nagulat siya sa ginawa ng prinsipe para sa kanilang pamilya kaya naman nagpasalamat ito. So ngayon, balik na raw sila sa Fahilia. Kapag humaharap daw ang mga tao sa worst na sitwasyon, may tendency na i-deny nila ito. O kaya naman, sinasabi nilang imposibleng mangyari iyon. Merong mga officials ang nag-usap tungkol sa official letter ng Lord ng Ernsia na nag-recruit daw at nag-train ng mga sundalo para paghandaan ang gera. Pero ang attitude daw ng mga ito ay passive kaya hindi nila matawag na full-fledged na paghahanda ang ginagawa nito. Ang rason daw ay dahil, paano kung wala namang gerang mangyari kahit na ang dami nitong paghahanda at pagsisipag na ginawa? Kung may tenga ang lahat ng reserved supplies at weapons sa warehouse, magiging problema raw ito. Dahil doon, marami ang nagsasabi na kahit na masipag itong naghanda ng may determinasyon, premature daw na maituturing ang hakbang na ginawa ng prinsipe na si Errol. Ang sagot naman daw nito sa kanila ay naghahanda lang siya para sa worst case na posibleng mangyari. Gayunpaman, sabi-sabi raw na imposibleng magkaroon ng gera kaya naman namuhay lang sila ng normal, hanggang sa dumating na ang balita. Sa Merman Empire capital, ang emperor nila ay ipinatawag ang mga mamamayan ng kanilang lugar, at sinabing meron daw itong idedeklara sa araw na ito. Nagulat naman ang mga tao roon nang sabihin niyang kilala daw ba nila ang taong responsable sa pag-disrupt ng finances ng kanilang kontinente. Hindi lang daw ito kumikita ng unfair profits sa paggawa ng iba't ibang mga produkto pero nagbebenta rin daw ito ng papel, which is a specialty ng empire nila. Ang ganong nakakahiyang gawain daw ay unforgivable. Tinawag niya itong demonyo at nakatira daw ito sa kaharian ng Ernsia. Para daw sa kaligtasan ng kontinente nila, kasama ang mga kaalyansa niya sa ideya na iyon. Gagamit daw sila ng dahas, para patigilin ang demonyo na iyon. Ang mga kakampi nila ay ang hari ng Demaniel Kingdom kasama na ang duke ng Sejepan. Bubuo daw sila ng alyansa kasama ang mga kaharian ng Demaniel at Sejepan. At sa araw daw na iyon, idinedeklara ng hari na sama-sama nilang sisiguraduhin na magkakaroon ng judgment para sa kingdom ng Ernsia. Nag-cheer naman ang mga tao matapos ang proklamasyon na ito. Dahil sa deklarasyon na naganap, may mga kondisyon na ibinigay sa kaharian ng Ernsia. Kung nais daw nilang mapigilan ang magdanak ng dugo ng mga inosente, dapat daw na ipakita nila ang kanilang sinseridad. Una, kailangan ipatigil ang pagpoproduksyon ng papel at dapat abandonahin ang pasilidad ng kanilang paggawaan. Nanginginig naman sa galit ang hari ng Ernsia dahil sa mga kondisyon na ito. Hindi pa kasi doon natatapos. Pangalawa, dapat nilang ibahagi ang kaalaman sa mga method ng manufacturing nila ng kanilang mga exclusive products na matatagpuan lamang sa Ernsia. Pangatlo, dapat daw nilang ibalik lahat ng mga kita na nakuha nila unfairly dahil sa mga produktong iyon. At panghuli, ipadala raw dapat ang prinsipe ng Ernsia na si Prince Errol sa Empire para sa pag-aaral at upang maibahagi sa lahat ang talento nito. Siyempre, hindi maiiwasang ma-high blood ang hari. Galit na galit nitong pinunit ang papel na ipinadala ng mga kalaban at sinabi nitong, pinaglalaroan daw ba nila ang Ernsia Kingdom?
Imposibleng pumayag sa mga ganong kondisyones ang hari kaya naman sinabi nitong hindi na nila maiiwasan pa ang digmaan. Oras na daw para i-deploy ang mga forces nila ngayon. Hindi nila pwedeng i-give up ang kahit na isang teritoryong prinoprotektahan nila simula pa nang nakatira roon ang kanilang mga ninuno. So lumipat ang eksena sa dulo ng teritoryo ng Erncia, which is ang Bezian Fortress. Merong mga mandirigmang sumugod dito kaya naman tinanong ng First Prince kung dumating na ba raw ang alyansa ng tatlong kaharian. Para sa mga nakalimot na, ito ay si Prince Jael Erncia, panganay na anak na lalaki ng hari. Tinanong nito ang kanyang tao kung ano raw ang sinabi ng scouting squad nila. Sagot nitong mahigit kumulang 70,000. Biglang bawi at sabing, mali, 100,000 daw pala ang mga sundalong aatake sa kanila mula sa northeastern side. Napaisip naman itong 100,000. Sigurado itong hindi lang yun ang meron sila. Marahil mas marami pa silang mga tropang nakasunod sa likod. Kaya naman bilang tagapagmana daw ng kaharian, sisiguraduhin niyang mapatigil ang digmaan anuman ang mangyari. Wala raw dapat ikatakot ang lahat dahil grupo lang ito ng mga taong bigla-biglang binuo ng mabilisan. Siguraduhin daw ng lahat na wala kahit isa sa mga langgam na iyon ang makakapasok sa kastilyo. Nagsimula na nga ang full-scale na labanan. Pero hindi pa raw dumarating ang mobilization order ni Prince Errol. Sa Fahilia, sakaling may mga kaaway raw na sumugod sa kanila, naka-ready na ang lahat doon sa kanilang teritoryo. Habang ang prinsipe naman daw ay busy din at kasama pa nito ang kanyang mage na si Dia Reki. Alam nyo ba raw ang pinagkakabusihan niya? Ayun pala ay, busy itong magluto. Yes, nagkakadigmaan na, kung ano-ano pang ginagawa ng bida natin eno. Tila natakam naman si Dia dahil sa niluto nito at tulo laway pa nga. Ito raw ay ang snow rabbit meat dish, ibinigay ng village thief ang mga sahog na ginamit niya dito. Sabi nitong hindi siya makapaniwalang, lahat ay hindi kinakain iyon dahil laman ng rabbit ang ginamit. Nag-agree naman si Dia at sinabing maaring dahil hindi pa sila nakakakain ng mga bugs at poisonous na mushrooms pag gutom sila. Mukhang may hugot ito pero nagulat naman ang prinsipe doon dahil parang kahit siya, di niya gagawin iyon. Sitang pretty naman ang bida na sinabing napakasarap daw ng pagkain nila. At dahil nga okay ang kinalabasan nito, dapat daw ba ay magluto pa ito ng ibang putahe. Tinanong naman siya ng mage niya kung ano ba raw ang ginagawa nito. Napansin niya na gumamit ito ng harina at dried fruit. Mukhang masarap daw ang next recipe niya. Pero hindi pa raw tapos ito. Nagulat naman ang mage dahil nakakagulat na napakagaling daw magluto ng prinsipe. Kadalasan raw kasi ang mga lords ay hindi pumupunta sa kusina. Sagot naman nitong, lahat ng mga pagkaing binibenta nila sa kumpanya ay siya mismo ang nagdevelop. Hindi niya pa raw nasabi sa iba pero merong time na naisip niya na kung masira lahat ng plano niya sa buhay, mag-lay low na lang daw ito at magiging cook. Hindi naman inaasahan ni Dia ang ganong statement mula kay Prince Errol. Inilagay nito sa oven ang gawa niya at matapos ang ilang minuto, makikita ang finished product nito na tinawag niyang Errol's Snack. Nang tikman naman ito ni Dia, nasarapan ito at sinabing feeling niya tataba siya if kakain siya ng marami nun. Ginawa niya raw ito para may makain ang mga sundalo ng mabilisan sa battlefield. Yung mga existing daw kasi na portable food nila ay parang walang lasa. At dahil feeling niya ay kakailanganin niya ring sumali sa digmaan at kumain doon, gumawa siya ng masarap na pagkain nila. Ayun naman pala, kayo talaga. Feeling nyo petex na naman ang bida, may purpose yung pagluluto niya. Para mabigyan ng sustansya ang mga sundalo sa battlefield. Sabi naman ni Dia na hindi pa nga raw sila nakakakuha ng mobilization order, naiisip nitong meron binabalak ang prinsipe. Pero sagot nitong, naghahanda lang daw siya in case may mangyari. Just in case dagdag nito. Sa kabilang banda, mainit na nga ang labanan dahil sa idineklarang pag-atake ng kabilang kampo. Ang mga kaaway ay sinusubukang mapasok ang kastilyo sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan sa dingding nito, pero nakahanda naman ang mga sundalong pipigil dito. Sabi ni Prince Jael na kailangan nilang mag-counterattack. Wala pa raw ba ang mga reinforcements doon? Sagot naman sa kanya na wala pa raw. Dahil patuloy daw ang pag-akyat ng mga kaaway sa gilid ng kanilang teritoryo, hindi daw nila kakayaning umatake ng Padalos-Dalos. Meron namang nagmamadaling sundalo ang tumakbo papunta sa prinsipe na sinabing may emergency report daw galing sa scouting squad. Nagulat naman si Prince Jael at sinabing, ano raw? Anong nangyayari ngayon? Sagot niyang paparating na raw ang main force ng kalaban.
Suma total mga 210,000 daw ang paparating. Napakarami na ngang mga kabalyero ang handang umatake sa kanila. At na-stress na si Prince Jail dahil dito. Tila hindi niya alam ang gagawin nang marinig na ang mga kaaway raw ay naroon na. Darating kaya ang nakababatang kapatid niya na si Prince Errol to the rescue? At kakayanin ba ng puwersa nila ang ganun kadaming kalaban? Grabe, 300,000 plus ang kakaharapin nila. Kabang-abang talaga, at alam kong ito ang pinaka-ante nyo, ang bakbakan. Well, alamin natin ang mangyayari sa next season. Alam kong atet na kayong malaman ano ang mangyayari next. Pero ikinalulungkot KNG sabihin na ito muna ang huli nating episode sa Former Pro for this year. Dahil naglabas na ang mismong writer ng kwento na dito muna sa episode 50 matatapos ang season na ito. Nakakalungkot man pero 2 buwan daw muna silang magpapahinga upang magreorganize. Nais daw nilang ipahayag ang pasasalamat sa mga readers na nagmahal sa Former Pro at patuloy silang magbibigay ng mas exciting na kwento. Kaya naman, hinihiling namin ang inyong patuloy na interes at suporta sa bagong season. Pero don't worry guys, madami naman tayong mga bagong istorya na sinimulan na kabang-abang din ang kwento. Kaya naman, bilang suporta sana ay huwag nyo kalimutang mag-like, comment, subscribe sa aming channel o page. Muli, thank you sa lahat sa inyo na nag-abang sa ating kwento. We love you. Oni-chan.